Magpapagawa ka ba ng kusina ngayon? Ano nga ba ang magandang design ng tiles na pwede mong pagpilian? Let's talk about kitchen tiles mga ka-RT. Oras na naman para matuto ng mga bagong kaalaman. Hi! Kung bago ka palang nagawi dito, ako nga pala ang iyong Kuya Architect na maghahatid sa inyo ng mga contents all about house design and construction. Perfect ito para sa may plano magpagawa or nagpaparenovate sa loob man o labas ng bahay. Nandito ang mga videos para mag-guide ka to build your dream home. So ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe na dito. So sa video natin ngayon ay pag-uusapan natin ang iba't ibang design ng kitchen tiles para sa ating mga kusina sa ating bahay. Ano-ano nga ba ang magagandang combination ng mga ito? Ano nga ba ang dapat na sukat o forma ng tiles na dapat mong i-consider at iba pang mga detalye ukol dito. So kung ready ka na, tara! Kitchen tile designs. Bago nga pala tayo dumako sa ating main topic ngayon, may ginawa na pala tayong video all about kitchen design mistakes. Dito ay pinag-usapan natin ang iba't ibang pagkakamali sa pagli-layout, sa pagdi-design ng ating mga kusina. From dimensions to heights ng mga counters at cabinets at kung paano ito itama at gumawa ng mga tamang diskarte para dito. So again, kung nagpapagawa ka ng kusina, perfect ang video ito. You can watch this later. The link is on the description below. Now, pag-usapan na natin ang iba't ibang tile design para sa ating mga kusina at ang magagandang combinations nito. Tara at ating isa-isahin. So sa kitchen, pag pinag-usapan ng tiles, dalawang parts lang naman ang dapat mong i-consider. Ang kitchen counter at saka yung backsplash. Yung backsplash nga pala ay ito yung wall directly behind or adjacent doon sa ating kitchen counter. Ideally, ang height na ito from the top of the counter to the bottom of the hanging cabinet ay 0.60 meters. And since yung lapad ng counter is 0.60 meters din, so ang ideal na tiles na gagamitin mo ay 60 by 60 or yung divisible by this like 30 by 30. You can also use 20 by 20 na tiles pero medyo matrabaho na at marami ng joints to maintain. So again, ideal yung 0.60 by 60 meters na ceramic tiles para sa ating counters at saka sa backsplash ng ating kitchen. Unang design, ang granite tiles design. So yung granite stone ay para itong grainy, yung kanyang design sa surface. So with tiles, we are talking about ceramic tiles na merong glazing with granite na design. Ibig sabihin, hindi ito totoong granite tiles. Kasi mas mahal yung totoo talagang granite na tiles. Dito lang tayo sa alternative. Mukha naman siyang granite talaga. Pero again, ceramic tiles lang ito. But kung meron ka namang budget, pwede kang actually gumamit ng mga granite slab na mabibili. But again, mas mura kung ang ceramic tiles na may design na granite na lang ang iyong alternative. So, yun ang mga granite design na tiles. Next, ang marble tile design. Usually, nasa color white ito at may mga visible na veins or mga patterns that resembles natural marble stones. Actually, yung mga veins na ito, yun yung dadala sa kanya aesthetic para mukha talagang bato na polish. Perfect for kitchen para magmukhang classy, minimal at elegant. Again, merong mga genuine na marble tiles. Meron din namang ceramic tiles with marble design. So, dito tayo sa ceramic tiles kasi mas mura. Isa pa sa advantage ng pagpili ng ceramic tiles over doon sa tunay talagang marble is yung kanyang liquid absorption. Ang tunay kasi na marble ay madaling mag-absorb ng liquids. So, kung natapunan mo to like toyo sa kusina, magsisip ito at magkakaroon ng stain. Pero kung pumili ka ng ceramic tiles with marble design, ay hindi mo ito aalalahanin dahil hindi naman ito nag-absorb ng mga liquid katulad nun. And actually, meron pang ibang color variation yung marble design. Pero ang white ang pinaka-common.
You can try combining yung white marble na backsplash sa darker na counter para magmukhang mas chic or mas magmukhang modern yung iyong design ng iyong counter at backsplash. Next, may tinatawag tayong subway tiles. This is another white tiles but this time ito ay in smaller dimensions. Mostly rectangular ito in shape. Tinatawag itong subway tiles kasi ito yung mga type ng tiles na ginagamit sa mga subway station sa US. So, ang common pattern nito ay tinatawag na running band. Ito ay parang brickwork kung ating makikita. Pero again, in white and glossy na mga tiles. Other patterns nito ay tinatawag na stuck band kung saan naka-align naman yung mga joints either horizontally or vertically. At isa pa sa pattern nito ay tinatawag na herringbone pattern kung saan para itong naka-diagonal or naka-arrow ang pagkakasalansa ng mga tiles na ito. So, traditionally, ang pagka-install ng mga tiles nito ay iisa-isain mo yung smaller rectangular tiles para idikit sa wall. But, kung ayaw mo namang mag-effort masyado, mayroon ng available na mga ceramic tiles like 30 by 60 or 60 by 60 na mga ceramic tiles na meron ng design na subway tiles, yung kanyang finish. So, ang design na ito ay more on the contemporary side, hindi masyadong makaluma at hindi rin masyadong modern. At bagay rin ito sa countertops like granite and marble. But kung gusto mo ng mas tropical or bohemian na design, ay i-paired mo to sa isang wooden finish na countertop. So, ayun ang mga subway tiles na design. Next naman ay tinatawag nating graphic tiles. Ito yung mga tiles kung saan may mga geometric, floral, or iba pang forms or design na may colors na makikita natin sa tiles na commonly naka-square na outline. Isang example ito ay tinatawag na Peranakan tiles which originate from Singapore. Ito ay characterized by the use of floral prints at iba pang mga graphical, colorful na design against a square na outline. At meron ding tinatawag na Moroccan tiles, of course, sa bansang Morocco nang galing. Ito ay characterized by geometric shapes in blue colors or palettes. So makikita natin ito mostly may pagka-blue yung tiles na to. Again, may mga geometric designs in square outline naman. But of course, hindi mo naman kailangan pumunta pa ng Singapore or ng Morocco para makakuha ng mga tiles na ito. Again, meron ng mga ceramic tiles na nabibili sa ating mga depot dito na may designs na ganon. This design of tiles is more on the maximalist side ng design. Or kung gusto mo ng mga graphic at floral na mga prints sa iyong tiles, medyo ring tropical, well, pwede ito. So, ayun ang mga graphic tiles. Next ay ang tinatawag nating mosaic tiles naman. Ito yung uri ng kitchen wall tiles kung saan dinidikit-dikit ang mga smaller na mga square tiles para mag-come up ng design sa ating mga kitchen wall. So, yun yung traditional way of installation. But, meron na tayong mas makabago. Ito yung pagkakaroon ng mesh backing. Meaning, isahan na lang ang pagdikit ng mga smaller tiles na ito dahil nakadikit na sila sa isang mesh mat kung saan ang concrete adhesive na lang ang pinapahid para ito dumikit sa ating mga walls. But meron ng mas mura, of course, yung paggamit natin ng ceramic tiles. Hindi na yung mesh type, no? Merong mga ceramic tiles na ang finish ay mukha ng mosaic tile sa malayuan. So, kung nagtitipid ka at gusto mong mas mabilis yung installation, gumamit na lang tayo ng ceramic tiles na merong mosaic tiles na design. So, kung meron ka namang mga sobra or mga biak-biak na tiles, huwag mo munang itapon. Magagamit yan sa ating next design. Ito naman ang tinatawag nating terrazzo tiles. Ito ay isang tiles design kung saan ginagamit niya yung mga
basag-basag na mga tiles para idikit doon sa walls. So, aesthetic nito ay magiging mas rustic looking yung iyong mga kitchen backsplash. At pwede rin itong i-pair sa mga granite and marble na mga countertop. Again, kung ayaw mong mag-effort na maglagay-lagay ng mga basag-basag na mga tiles sa iyong kitchen walls, ay pwede ka nang bumili rin ng mga ceramic tiles na merong design na teraso patterns. So again, easy installation na lang ito. Pumili ka lang ng tamang dimension para sa mga tiles na yon. So, ayun ang mga teraso tiles design para sa ating kitchen. Anyway, bago tayo magpatuloy, meron na pala tayong nagawang mga video all about tiles naman sa ating mga flooring. Dito pinag-usapan natin ang mga dimensions, mga design rin, at kung paano i-estimate ang number of tiles na yung gagamitin based sa floor area na iyong paglalagyan. So, kung nagpapatiles ka ng iyong flooring, well, better watch this video. Link on the description below. At now, kung gusto mo ng pinakamadaling installation ng tiles, well, itong para sa'yo. Itong tinatawag nating sticker tiles. Ito'y uri ng mga geometric design na mga tiles kung saan dinidikit lang ito sa existing na mga tiles na ipapagawa mo. So, hindi mo na kailangan bakbakin pa yung mga lumang tiles dahil again, ididikit mo lang dito ang mga sticker tiles. This comes in glossy and metallic finish in different geometrical na shape ng ating mga sticker tiles naman for modern and funky look ng iyong kitchen. So, ayun ang mga common design ng tiles na pwede nating pagpilian for our kitchen. Sana nakatulong ang ating video ngayon. Again, meron na tayong tiles and kitchen related na mga videos sa ating playlist. So, pakicheck nyo lang later. Again, maraming salamat sa panonood. Don't forget to put comments on your questions and mga opinion. At huwag rin kalimutang mag-like, share, and of course, kung hindi pa, mag-subscribe. Muli, ito ang iyong Kuya Architect. Salamat sa panonood at deserve mo ang maayos at magandang bahay.